Pagkain mula sa langit, ngayon hain sa daigdig, handog ng kaibig-ibig, kailan may di masasait. Paghain lahat nang inialay si Isaac, ang korderong nagliligtas, ang mana ng nagsilikas. Pastol naming mapagmahal, kami iyong kaawaan, gawing dapat makinabang sa pagkaing iyong alay. Hanggang langit ay makamtan, magagawa mo ang lahat, upang tanan ay maligtas. Akayin mo sa iyong hapag, lahat kami iyong alagad. Sa buhay mo walang wakas. Hallelujah, hallelujah, Si Jesus na iyong mahal, buhay natin siya kailanman. hallelujah, hallelujah, Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Unang araw ng pista ng tinapay na walang lebadura, araw ng pagpatay ng kordero para sa Paskwa. Tinanong si Jesus ng kanyang mga alagad, "Saan po ninyo ibig na ipaghanda namin kayo ng hapunang Pampaskwa?" Inutusan niya ang dalawa sa kanyang mga alagad, "Pumunta kayo sa bayan. May masasalubong kayo na isang lalaki na may dalang isang bangang tubig. Sundan ninyo siya sa bahay na kanyang papasukan at sabihin ninyong sa may-ari, ipinatatanong po ng guro kung saang silid siya maaaring kumain ng hapunan Pampaskwa." Kasalo ng kanyang mga alagad, at itinuro niya sa inyo ang isang malaking silid sa itaas ng mayroon ng kagamitan. Doon kayo maghanda para sa atin. Nagtungo sa bayan ang mga alagad at natagpuan nga nila roon ang lahat, gaya ng sinabi niya sa kanila, at inihanda nila ang hapunang Pampaskwa. Samantalang sila'y kumakain, dumampot ng tinapay si Jesus at matapos magpasalamat sa Diyos ay kanyang pinaghati-hati
at ibinigay sa mga alagad. Kunin ninyo ito ang aking katawan, wika niya. Hinawakan niya ang kalis at matapos magpasalamat ay ibinigay sa kanila at uminom silang lahat. Sinabi niya, ito ang aking dugo ng tipan, ang dugong mabubuhos dahil sa marami. Sinasabi ko sa inyo, hindi na ako iinom ng alak na mula sa ubas hanggang sa araw na inumin ko ang bagong alak sa kaharian ng Diyos. Umawit sila ng isang himno at pagkatapos nagtungo sa bundok ng mga olibo. Mga ginigili kong mga kapatid, bayan ng Diyos, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Naway Magsiupo muna po ang lahat. Mga ginigil kong mga kapatid, mga masugid na taga-subaybay ng live streaming ng ating social media accounts, YouTube, Facebook, at iba't ibang social media. Binabati ko kayo ng isang maligaya at masayang kapistahan ng Corpus Christi. Magandang umaga sa inyong lahat. Hello? Wala kayong buhay. Kapistahan ng Corpus Christi, katawan ni Jesus. Oo, buhay na katawan ni Jesus. Katawan at dugo, kabanalan at katauhan ni Jesus. Ang Eucharistia. Kapistahan ngayon ng katawan ni Jesus, dugo ni Jesus. Ito, ang sagisag ng presensya ng Diyos sa ating buhay. Dito pinagtibay ang tipanan ng Diyos sa tao. Kaya makikita natin sa mga pagbasa, sa lumang tipan, ang inihahanda ng mga tao para sambahin ang Diyos, pagtibayan ang tipanan ng Diyos sa tao. Kumukuha ng hayop, kinakatay, kinukuha ang dugo, winiwisik sa altar, at pagkatapos wisikan ng dugo ng hayop na kinatay ang altar na pag-aalayan, gumagawa sila ng apoy, at ang hayop na kinatay, iaalay doon. Ito, dito pinagtibay ng Diyos ang tipanan niya sa mga Israelita. Ito ginagawa sa lumang tipan, sa Antigo Testamento. Nung pumasok ang Bagong Testamento, sa kapanahonan ni Jesus, hindi na hayop ang inialay. Si Kristo mismo ang inialay. Siya ang nag-alay, siya ang inialay. Parang isang coin, agila tao. Iisa lang ang coin. Magkabilaan, agila tao. Ito ang ginawa ni Jesus sa krus sa Monte Calvario. Ito ang pagpapatibay ng tipanan ng Diyos sa tao na mamahalin niya kailanman ang tao. At ito ang pangako ng Diyos. At sa tuwing tayo nagdiriwang ng banal na Eucharistia, pinapanibago, sinasariwa itong tipanang ito ng Diyos at tao. Kaya ang Eucharistia ang siyang iniwan ni Jesus na alaala. Na sa tuwing tayo nagdiriwang ng banal na Eucharistia, pinapangyari natin, ginaganap muli natin ang nangyari 2,000 anyos ang nakalipas doon sa Kalbaryo. Na kung saan inialay ni Jesus ang kanyang katawan, dugo at buhay para tayo sagipin, iligtas sa pagkakalipin sa kasalanan. Ito ang Eucharistia, alaala ng Panginoong Jesus sa atin. Ang mga tao ngayon, abala sa mga kung ano-ano, lalo na linggo, araw ng Panginoon, araw ng pamilya. Lumalabas sila, kumakain, nagde-date, nagbabanding, nagpe-fellowship. Para pagtibayin ang ugnayan na malalim ng pamilya, ng mga magkakaibigan. Weekend, yan. Sa atin bilang mga Kristiyano, pinagtitibay natin muli ang ating ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng pagsimba, pagsamba. Ito ang nangyayari sa misa. Kaya nga, kung tayo nakikinig, katulad ng mga Israelita, sasabihin natin
na susundin natin. Ang lahat ng iniuutos ng Panginoon ay susundin namin. Ayan, susundin namin, tatalima kami, susunod kami. Bakit? Kami ay ugnay sa Diyos na lumikha, nagligtas at nagpapabanal. Yun ang Santissima Trinidad. Kaya mga kapatid, sa tuwing tayo nagsisimba, tayo ay nakikiugnay sa Ama, Anak at Espiritu Santo. At ito ang ating paraan para tayo ay laging nakaugnay sa kanila, para hindi tayo mawalay sa Kanya. Kaya sa Santa Misa, tayong lahat ay nagtatalaga ng ating kamalayan, kaisipan, kalooban, kaluluwa sa misa. At nagdiriwang tayo ng misa, hindi lamang tayo naririto. Ang hukbong sandatahan ng kalangitan, ang mga angheles, serapines, martires, mga santo at santa, kasama natin sa pagdiriwang ng Santa Misa. Kaya hindi tayo nag-iisa. Lahat tayo, we are in chorus, worshiping the Lord. Banal, banal, banal na Diyos. Banal na makapangyarihan, banal na walang hanggan. Sumasamba tayo sa kanila. Sa Ama, Anak at Espiritu Santo, sa Santa Misa. Yan. Kaya ang misa ay napaka makabatiran. Sabi sa libro, sa sulat sa mga taga-Hebreo, there is no remission of sin without shedding of blood. Kaya kailangan magdanak ng dugo. Kaya nga, nasimula ito doon sa lumang tipan. Pero sa bagong tipan, si Jesus na mismo ang alay ng dugo ng buhay para ito pagtibayin, para tayo ay iligtas. Once and for all, niligtas na tayo ng Panginoon. Kaya sa ating buhay pananampalataya, napakahalaga ang misa. Ang misa ay pagkain ng kaluluwa, pagkain ng ating pananampalataya na tumibay, tumatag, na tayong lahat ay inaanyayahan na makaangkla sa Diyos na buhay, kay Jesus na tagapagligtas. Yan ang misa. Ang mga tao mahilig kumain, umaga, tanghalian, hapunan, may merienda pa. Ang misa, pagkain din ng kaluluwa. Lahat kayo, kailangan ng pera. Gusto niyo ng pera? Sino ang gusto ng pera? Itaas ang kamay. Pera! P-E-A-R-A, pera. Kung nais na magkapera, gawin niyo itong pera. Prayer, oxygen of the soul. Magdasal ng taimtim, year of prayer ngayon. Pangalawa, prayer. Pangalawa, Eucharist. Eucharistia, magsimba, linggo-linggo. Yung mga retirees, araw-araw magsimba kayo. Nung panahon ng pandemya, nawala ng misa, pakana ng demonyo. Ayaw pagsimbahin ng demonyo ang mga tao. Bakit? Takot ang demonyo sa misa. Sapat ang misa ang siyang paraan ni Jesus. Pagtagumpayanan ang kamatayan, ang kadiliman, at ang kasalanan. Kaya ang demonyo, hinayaan niya na walang misa sa pandemya. Pero ngayon bumalik na, bumawi tayo. Magsimba. Ayan. R, Rosary, Chaplet of Mercy, reparation sa mga kakulangan natin. Magdasal ang pamilya, gabi-gabi, araw-araw. Magkaroon ng prayer warrior. Oo. Para ang tao, kayo, ang pamilya, ang pamayanan, ay magkaroon ng proteksyon. Magkaroon ng prayer warrior brigade. Ayan. At ang apat, adoration. Adoration, Eucharistic adoration. Na kung saan sinasamba natin ang Panginoong Hesus. Walang poknat, walang tigil, walang hinto, walang humpay. Tuloy-tuloy ang pagsamba. Banal na Diyos, banal na makapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong San Sinocob. Ito ang ginagawa ng mga angheles sa harap ng trono ng Diyos. Nagdadasal. Walang hinto, 24 oras. Ito ang nagaganap sa Eucharistic adoration. Ang ating kapilya ng Perpetual Eucharistic Adoration ay malapit na matapos. Sana bago magpiesta, matapos na yan. Sapagkat sabay-sabay tayo magsasamba ng tahimik, ng taimpim sa Santissimo Sacramento sa altar. Ang Eucharistia, katawan at dugo, kabanalan at katauhan ni Jesus na siyang nagdudulot sa atin ng kagalingan, ng kaganapan ng buhay. Sa tuwing tayo nakaharap sa Blessed Sacrament Adoration, tayo ay nagkakaroon ng milagro. Hinihigop niya, inaabsorb niya ang lahat ng mga problema sa atin. Attitude, character, behavior, mga bisyo.
ang lahat ng mga adikta, nawawalan ng power ang kanilang mga adiksyon kung tayo nagbababad sa Adoration Chapel. Yun ang pera. Ginawa nyo yan, pagpapalain kayo ng Panginoon. Amen. Mahina. Yung mga ministro ng komunyon, walang sigla. Kayo pa naman ang promotor ng adoration. Kayo ang promotor ng komunyon. Common union. Makikipagniig kay Jesus, katawan at dugo, kabanalan at katauhan. Yan ang nangyayari sa misa. Kaya kailangan bukas palad, bukas loob tayo. Salubungin ang mga mehoras na nagmumula sa langit na binubuhos sa atin. Siksik, liglig at nag-uumapaw. Amen. Viva el Señor po Nazareno. Mabuhay ang po Nazareno. Palakpakan ang po Nazareno.